Pahirapan ang sitwasyon ng ating mga kababayan na lumikas mula sa kaguluhan sa Marawi City. Higit na kawawa ang mga sanggol. Ang iba nagkakasakit na at hindi pa mapadede ng kanilang mga ina dahil sa kawalan ng lugar sa evacuation center. Mula sa Iligan, Lanao del Norte, may unang balita si Salima Refran. Live. Salima. Rhea, problema nga ngayon ng mga evacuee sa mga evacuation center dito sa Iligan ang kalusugan ng mga bata. Bukod dyan, kulang din daw sa women and children-friendly spaces ang mga evacuation center. Yakap-yakap ni Tarhata ang isang linggo pa lang na sanggol na si Zahir. Pinanganak si Zahir ilang oras bago ng gulo ang grupong Maute sa Marawi. Ang pait ng sitwasyon nilang mag-ina dito sa evacuation center sa Buruon, Iligan City, dinadaan na lang niya sa biro. Maganda sana ang pangalan niya, Evacuation eh. Evacuation? Opo. Kaka sila niya sa ibabaw ng mundo, bakwit agad. Ang problema niya ngayon, ang kalusugan ng sanggol na ngayon inuubo na. Katulad na ito, iniigaan namin, iniigaan ako nila langaw. So, ibig sabihin makakuha talaga kami ng sakit ng ganito. Napad kumakain kami, may langaw rin. Si Nelo, sinusubuan ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Aliyah. May cerebral palsy at hindi kayang mag-isa. Sa gitna ng bakbakan, may punto raw na nawala na siya ng loob. Pero nang makita na niya ang takot sa mga mata ng bagong panganak na misis, ang kanilang 9 na araw pa lang na sanggol at 2 pang maliliit na anak, humugot na ng lakas sa Panginoon si Nelo. Hawak ang rosaryo, inilikas niya ang kanyang mag-iina. Natatakot ako talaga. Natatakot kayo Pero hawak ko ito. Lagi ako nadadasal sa Panginoon. Siguro yun ang dahilan na nakakaligtas siguro kami. Para sinabi ko nga, Panginoon, tulungan mo kami, yung mga ISIS, tipuin mo yung mga dibdib nila nga hindi umatake doon sa amin. Kasi kawawa may mga anak kami. Sa evacuation center na ito, nasa higit 700 ang mga bata. Ang problema, we don't have any women-friendly space for the lactating mothers. may dumating namang tent na gagawin daw ng women and children-friendly space, pero hindi pa na itatayo. Sa labas, tuloy-tuloy ang mga psychosocial games and activities ng mga volunteer organizations. Rhea, hiling ng mga nanay bigyan sila ng suporta sa pagkain yan ay para sila ay makapag-breastfeed sa kanilang mga anak. Rhea. Maraming salamat, Salima Refran.